Kasi kahit papano, yung iniwan siya, hindi niya matanggap. Mabigat para sa kanya na iniwan siya ng nanay niyang OFW. Ngayon, dahil mabigat, wala siyang mapagsabihan, may taong dumating sa kanya. Sa panahon na pinakalugmok siya, napakadaling makuha ng isang babae. Kasi sa time na kahit papano, alalahanin mo siya, arugain mo siya, iparamdam mo na mahal mo siya, matagal ng isang buwan, oo ang sagot niya. Hindi ko siya masisisi. Pero mali lang ang pag-iintindi niya. Na hindi porket iniwan kayo, hindi kayo mahal ng nanay niyo. Yun yung gusto kong iparating sa'yo. Hindi porket iniwan ka, hindi ka mahal ng nanay mo. Alam nyo ba, hindi ibig sabihin na kahit papano, na ang taong mahal ninyo dapat nasa tabi ninyo. Minsan, mas kailangan nilang umalis kasi bakit? Sinasakripisyo nila yung pangarap nila, yung oras nilang makasama kayo, yung panahon na kahit paano mag-birthday kayo, kasama nila kayo, yung magtatapos kayo, hindi sila nawala sila sa tabi ninyo. Sinasakripisyo nila lahat yan. Para ano? Para sa pangarap na mayroon ka. Kasi ayaw nila na matulad ka sa kanila. Ang gusto kong iparating sa'yo, yung kulang na pagmamahal na kailangan mo, hindi mo yan makukuha sa ibang tao. Kasi ang pagmamahal ng kasintahan, magkaiba sa pagmamahal ng magulang. The best thing you can do, kung mahal mo yung nanay mo, kung galit ka sa kanya, please, improve yourself to the point na mapabilis mo yung pag-uwi niya. Kasi baka mamaya, nagkakasintahan ka, hindi dahil mahal mo siya. Nagkakaroon ka ng kasintahan kasi mayroon siyang napoprovide sa'yo na kailangan mo. At yan na yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo, na hindi mo naramdaman or alam natin na mahal ka ng parents mo, kaso ayaw mong tanggapin kasi nasasaktan ka. Kasi nung time na umalis siya, masakit talaga. Pero alam mong totoo, mahal ka nila. Kasi isipin mo, pwede naman siyang nandito siya. Pero hindi niya kayang makita na kahit yung ulam, hindi niya ma-provide sa inyo. Hindi kayo mapag-aral. So, nagsakripisyo siya. Nagets mo yung point ko?